ng anak. Kaya pakinggan po natin yung bilin na. Nagbili na po siya eh. Naku, kaya mukhang alam niya na mangyayari sa kanya. Nakakalungkot man pero ito ang katotohanan, mga kababayan. Ha? O, ito, play natin ha. Vice President Sara Duterte na lantarang paghamak sa soberanya ng Pilipinas ang pag-aresto sa ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa bise na nakabalik na mula Hong Kong, insulto raw ito sa mga Pilipinong naniniwala sa ating kasarinlan. Ipinagkait din daw sa dating Pangulo ang kanyang fundamental rights nang hindi madala sa isang judicial authority para igiit ang kanyang karapatan. Hindi rin daw hustisya at tinawag na panguusig ng bise ang persang pagdadala sa dating Pangulo sa The Hague sa the Netherlands. Sa eksklusibo namang pahayag ng GMA Integrated News sa dating Pangulo, habang nasa Hong Kong pa siya, nagbilin siya sa anak sakaling may mangyari sa kanya. Wala ako sa political scene. Either natanggal ako o namatay ako or whatever, for any reason. Sabi ko sa kanya, hiningi ko na sa Pilipinas na tulungan ka pagdating ng panahon mo. At tumakbo ka ng presidente. Hindi ko hinarang yan, ma'am. Ngayon na lang. Kung ma-presidente ka man, sundin mo lang yung style ko. At okay ka. Tama pa sa... Huwag ka matakot, sabi ko makulong ka. Yun. Ang ganda po nung kanyang sinabi, mga kababayan. Dito sinabi niya, tumakbo ka ng presidente pag nawala ako at gayahin mo yung style ko. At huwag kang matakot na makulong. Grabe ho. Ewan ko. Hindi, ako talaga naiiyak ako sa ganyan. Kasi ikaw yung presidenteng nagsilbi sa taong bayan na bigla kang ipakukulong dahil lang sa mga bangag sa gobyerno. 'Di ba? Tapos pagpakulong sa'yo, instead na sabihan mo yung anak mo na, uy, huwag kang nang gumaya sa akin ha. Ganitong ending mo. Makukulong ka din. Kasi eto, walang biro. Ako kanina nung ewan ko ba bakit something biglang pumasok lang sa utak ko. Grabe rin ang maging public servant sa Pilipinas. Pag corrupt ka, ang sarap ng buhay mo. Namamasyal ka kung saan-saan pagkatapos ng iyong termino pagka-corrupt ka. Daming corrupt ngayon na ang saya-saya ng buhay nila. Di ba? Corrupt yan, pero ang saya ng buhay nila ngayon, kahit retired na sila. Pero pag ikaw ay isang matinong politiko, nagsilbi ka sa taong bayan, siyempre pag nagsilbi ka na maayos at ipinakulong mo at meron kang mga nasagasaang politiko, pag sila ang naupo, babawian ka. Di ba? Ganon sa politika eh. Kaya nga napaisip ako, sabi ko, grabe, no? Tangina, talagang, kasi siyempre, minsan pumapasok sa utak mo yung may mga nagsasabi sa, tumakbo ka na, banat ba? Lalo kung dati, 300% na hindi ako tatakbo. Ngayon siguro 600% na. Alam mo yun, bakit? Kasi, tayo yan, magsisilbi ka na nga sa bayan mo, sasagasaan mo na nga lahat ng masasamang tao, ipakukulong mo na lahat ng masasamang tao, pagbabayarin mo na ng tax ng mga masasamang tao, ang ending, ikaw pa ikukulong? Hindi, isipin nyo to ha. The only president na pinagbayad ang mga kumpanya, malalaking kumpanya tulad ng Mighty Corp at nung PAL na kung saan pinagbayad niya, sabi niya, may utang kayo? Tax? Bayad kayo. Bilyon ng mga binayaran. And yet, wala akong nakagawa niya na. And yet, ipinakulong pa natin. You understand what I mean? Mantakin mo, ganun ka thankless job ho itong pagiging matinong presidente. Ganun. Di ba? But the part na I do not understand, ganun na nga nangyari sa'yo. Ang habilin mo pa sa anak mo. Tumakbo kang presidente, gayahin mo ako,
Huwag kang matakot na makulong. Diba? Nakakaano yun? That is something na... Seryoso ka ba? Okay ka lang? Diba? Okay ka lang ba na ganun pa sasabihin mo sa anak mo ikaw nga na ganun na. Yun na nga ang ending mo. Ano ka pa? Para bang... Hindi, sige. Gayahin mo ako, makulong ka rin. Lumabang ka para sa bayan. Okay lang yan na makulong ka. Di ba? Parang, are you serious? Or you're serious? Di ba? Pero yun that's the truth. That's the truth na hindi natin pwedeng alisin kay Pangulong Duterte. This man is real, man. He is not perfect president. I'm telling you, people in the house. Kasi yung mga nanonood doon na foreigner sa atin yung mga asawa ng mga OFW. Our president, Rodrigo Roa Duterte, is not a perfect president. Alam mo yun, he has rough edges, imperfection, di ba? But what he did is my nose is bleeding. What he did is beyond, di ba? Beyond sa kahit sinong president. Tagalog na yun. Beyond words and beyond other president. If the other president is like this, he is like that. Sorry. Kayo na lang mag-explain sa mga asawa nyo. Mga lintik kayo. Ako pa, hindi kasi may lumapit sa akin Sabi sa akin, bye. Yung asawa ko, nakikinig sa'yo. Kaya lang, minsan di kanya maintindihan. Bakit? English speaking yun Foreigner yun Baka lang pwede minsan Englishin mo. Nutusan pa ako. Sige na, ito. I'm trying my best all around the world. Totoo po, mga kababayan. He is not perfect, but more than the other president. You understand? He is so far from the other president. That's for sure. Mother-ucker. Sorry naman po. Hindi, yun lang ang aking gusto sabihin, di ba? Kaya nga mga kababayan, ito po ang huling habili ni Pangulong Duterte sa kanyang anak. Let's all pray for our president. Kasi, ang dami nga nagtataka. Ganun lang ba kabilis yun? I mean, wala bang due process na dadaanan ng presidente? Pati yung pagdala niya doon. Paano yung visa niya? Paano lahat? Alam mo yun? Ganun nila pinaspas. Ang ano nga dito, even hindi pinasama yung pamilya. Saan nga nakakitang hindi isasama yung pamilya? Hindi pinasama yung isa lang daw ang nurse na naandoon. Isa lang ang abogado, isa lang ang nurse. Ano to? Tutuluyan nyo talaga si Pangulong Duterte? May plano kayo sa kanya? Kaya mga kababayan, sabi ko nga huwag tayo mawala ng pag-asa. Hindi natutulog ang Diyos. Pero yung mga natutulog pa na mga tao na kailangan ng magising naman kayo. Kilala nyo kung sino kayong tinutukoy ko. Hindi ko na kailangan spellingin kayong mga alpha. Di ba? Kayong mga alpha. Alam nyo na kung sino kayo. Totoo. Kayo ay sana'y magising na. Stop following illegal orders. At tayo mga kababayan, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot. Kami po, mga banateros, handa po kami. Kasi itong mga kasamahan ko, nasubukan na ho ito. Nasubukan na ho ito. Lumaban na ho ito nung panahon ng KOJC. They were there. They're willing to die. Because we really believe kay Pastor at sa buong KOJC. This time, naulit na naman. KOJC 2.0 ito. And we are willing to die for the Duterte. Kayo hong mga kababayan ko, are you willing to die for the person na umayos ng ating bansa? It's up to you. Ako po si Banat Bay. Maraming salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot.
katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap